Ngayon ay ipapaliwanag ko ang pelikulang tinawag na In the House 2012, abangan at mag-ingat, at inaasahan kong masisiyahan ka rito. Sa simula ng pelikula, nakakakita kami ng isang paaralan. Kaya't sa pagsisimula ng pasukan, sila ay mayroong pagpupulong upang ayusin ang kanilang uniforme. At mayroong isang guro na nagngangalang Jermaine. Siya ang guro ng panitikan. Ibinigay niya sa kanyang mga mag-aaral at takdang aralin ang tungkol sa kung ano ang kanilang ginawa noong nakaraang linggo. Si Jermaine ay sinusuri ang takdang aralin ng kanyang mga mag-aaral sa kanyang bahay. Nandoon din ang asawa niya na si Jean. Siya ay isang babaeng negosyante, at nagbebenta siya ng mga hubad na iskultura. Pagkatapos ay tinitingnan ni Jean ang mga takdang iyon at sinabi sa kanya na ang mga batang ito ay may mababang marka. Pagkatapos sinabi ni Jermaine, bakit ko sila bibigyan ng mabuting marka? Binibigyan ko sila ng takdang aralin tungkol sa kanilang ginawa noong nakaraang linggo at isulat ito bilang isang sanaysay. Ngunit makinig sa kanilang isinulat dito. Ang isa sa kanila ay nagsulat na nagpunta ako sa peryahan kasama ang aking mga magulang, at bumili ako ng isang airsoft malaking baril mula sa peryahan. Ang isa pang bata ay nagsulat na ang isang lalaki ay dumating sa kanilang bahay upang magbenta ng chutney, at bumili kami ng chutney sa kanya. Ngayon sasabihin mo sa akin, paano ko mabibigyan sila ng magandang marka? Hindi man sila malapit sa panitikan. Pagkatapos ay napansin ni Jermaine ang isang pagtatalaga ng isang bata at ang kanyang pangalan ay Claude. Sinulat ni Claude na nagpunta ako sa bahay ng aking kaibigan na si Rafa upang mag-aral ng matematika, at nais kong pumunta sa kanyang bahay ng napakatagal. Palagi kong tinitingnan ang bahay niya mula sa labas ng maraming beses. Isang araw nakita ko ang kanyang ina sa loob ng bahay, at napakahuli kong makilala ang kanyang ina. Pagkatapos ay gumawa ako ng isang plano na pupunta ako sa bahay ni Rafa na may palusot sa pag-aaral upang makilala ang kanyang ina. Dahil si Rafa ay mahina sa matematika. Kaya't nagpunta ako sa kanyang bahay gamit ang palusot na ito na nagpunta ako sa silid ni Rafa at nakita kong ang kanyang silid ay kapareho ng lahat ng iba pang mga nakakasamot na mga silid ng mga bata, ngunit wala akong interes kay Rafa o sa kanyang silid. Ang aking mauuhaw na mga mata ay naghahanap para sa kanyang ina sa bahay, tulad ng isang nauuhaw na lalaki na naghahanap ng tubig. Tapos binigyan ko siya ng isang matigas na tanong. Sinusubukan niyang malutas ito. Pagkatapos nagsimula akong galugarin ang bahay sa dahilan ng pag-inom ng Coke, ngunit hindi ako uminom ng Coke. Tapos biglang may naamoy akong pabango. At nagpunta ako sa pagkabigo ng pabango na iyon. Ito ay pabango ng isang ginang. Sinundan ko ang amoy at pumunta sa isang silid. Magaspang ang kanyang ina doon, at panay ang tingin ko sa kanya hanggang sa napansin niya ako. Nakaupo siya sa sofa. Pagkatapos upang makausap siya, tinanong ko siya kung nasaan ang banyo. Pagkatapos ay ipinakita niya sa akin ang banyo at sinabi sa akin na umangkop sa aking sarili. Ito ay tulad ng iyong sariling bahay. Pagkatapos ay bumalik siya sa sofa. Bumalik ako sa kwarto ni Ross at nalutas ang matematika. Alam kong hindi niya ito malulutas. Sinabi ko sa kanya, sobrang hina mo sa matematika. Kailangan kitang turuan araw-araw. Nasabi ko ito dahil gusto kong pumunta sa kanyang bahay araw-araw. At sa pagtatapos ng pahina, sumulat siya upang ipagpatuloy. Nagulat si Jermaine matapos makita ang kanyang takdang aralin, at sinabi sa asawa, aba, sa kanyang edad, gumagamit siya ng magagandang salita. Ang lahat ng mga bata ay naroroon sa klase ng mga domain. At pagkatapos matapos ang kanyang klase, tinanong ni Jermaine si Claude na maghintay ng kaunti at sinabi sa kanya na isinulat mo ang lahat ng ito. Napakabuti nito, ngunit kung mabasa ni Rafa ito tungkol sa kung paano mo nakikita ang kanyang ina. Paano kung basahin ito ng director ng paaralan? Ano ang gagawin mo pagkatapos? Pagkatapos sinabi ni Claude, hindi ko ito sinulat para sa direktor. Sinulat ko ito para sa iyo. Pagkatapos ay nagsumite siya ng isa pang takdang aralin. Umuwi si Jermaine at sinabi sa asawa na nagsumite si Claude ng isa pang atas. Pagkatapos sinabi ng kanyang asawa, basahin natin ang isinulat niya sa takdang aralin na ito. Sumulat si Claude, nang pumunta ako sa bahay ni Rafa sa oras na ito, ang kanyang ina ay nasa posisyon na hindi ko nais na lumipat siya. Ngunit pagkatapos ay nagsimulang magsalita si Rafa at sinayang ang lahat. Sinabi niya sa kanyang ina na siya ay mahusay sa matematika sa oras na ito. Ginawa niya ito dahil kay Claude. Pagkatapos ay napansin ni Claude ang isang larawan. Sa larawang iyon, nariyan si Rafa na kanyang ama at ina. Pagkatapos ay naisip ng Claude na ang matabang baboy na ito ang siyang hadlang sa aking daan patungo sa ina ni Rafa. Panood ni Claude ang paggalaw ng mga bots nito ng maingat. Iniisip niya na ang isang may asawa na middle class na babae ay iba pa. At sa pagtatapos ng pahina, sumulat siya upang ipagpatuloy. Si Jermaine, sinabi ng kanyang asawa, hindi ito tama. Ang batang ito ay napakasama. Hindi mo ba naisip na may ginagawa siyang mali? Na ang isang 16 na taong gulang na bata ay napakasama at marumi. Sinabi sa kanya ni Jermaine na ang iyong mga iskultura ay mas marumi kaysa sa kanyang mga salita. Pagkatapos sinabi ni Jean, ito ang aking sining. Huwag mong sabihin sa akin na mukha silang marumi. Sinabi ni Jermaine pagkatapos na ito ay sining din para sa batang iyon.
Sinabi sa kanya ni Jean na kausapin ang direktor ng paaralan tungkol sa batang ito, dahil ang batang ito ay may sakit sa pag-iisip at dapat siyang magpatingin sa doktor. Sinabi ni Jermaine na hindi ito tama. Kinabukasan sinuri ni Jermaine ang tala ng paaralan upang malaman ang tungkol kay Claude. Nalaman niya na si Claude ay dumating dito 2 taon na ang nakakalipas. At ilang beses na nilang pinalitan ang kanilang bahay. Dahil naaakit siya sa babaeng nasa edad na. Naisip ni Jermaine ang tungkol sa pag-aayos ng kanyang kasanayan sa pagsusulat at gagawin niya siyang mahusay na manunulat. Ngunit nais ni Claude na maging kasintahan ng ina ni Rafa at hindi isang manunulat. Isinulat niya sa takdang aralin na ito na muling pumunta ako sa bahay ni Ross. Sa pagkakataong ito ang kanyang ama ay naging pangulo din. Tapos biglang dumating ang mama niya doon at umupo sa tabi ko sa couch. At pakiramdam ko ay napakasaya na hindi ko ito mailarawan sa mga salita. Ngunit bigla, tumawag ang ama ni Rafa at lumabas ng silid. Pagkatapos ay napagtanto ko na ang pagtawag at pag-alis ng kanyang ama ay isang palatandaan, at maaari din akong mapalapit sa kanyang ina din. At naiisip ko na ang ina ni Ross ay makikipaglaban sa ama na ito tungkol sa pagtanggap ng mga tawag mula sa ibang mga kababaihan. At pagkatapos ay papayagan ako ng kanyang ina. Sa huli, isinulat niya, itutuloy. Basahin din ni Jermaine ang takdang aralin na ito at sinabi sa kanya na mahusay ang iyong paraan ng pagsulat. Ngunit bakit ka nagsusulat ng mga kakaibang bagay? Pagkatapos tinanong siya ni Claude, bakit mo ako masyadong tinutulungan? Pagkatapos ay binasa ni Jermaine ang asignatura na ito kasama ang kanyang asawa. Sinabi ni Gian, sumasang-ayon ako sa iyo na ang batang ito ay may likas na talino sa kasanayan at pagsusulat ng Diyos, ngunit mukhang mayroon din siyang kusa na likas na matalino sa pang-akit at sa palagay ko hindi mo siya tinuturo sa panitikan. Sa halip, tinuturo kanya kasama. Pagkatapos nagsumite si Claude ng isa pang takdang aralin tulad ng dati. Pagkatapos ay umalis ako ng tahimik sa kanyang silid, at lumabas sa silid ng kanyang ina. Tapos narinig kong sumisigaw siya sa asawa niya. Nagkakaroon ako ng napakaraming positibong vibes mula dito na nagsimula silang mag-away sa isang bagay sa huli. Ngayon ay nagsisigawan na sila. Sa hinaharap, ito ay mag-aaway, at pagkatapos ang laban ay magiging isang diborsyo at ang ina ni Rafa ay magiging akin. Ngunit, ang kanyang ina ay lumabas sa kanyang silid, at mabilis na sinimulang tingnan ni Claude ang pagtitig sa dingding. Ngunit mabilis na napagtanto ng ina ni Rafa na nakikinig sa kanila ang batang ito. Pagkatapos sinabi ng ina ni Rafa sa kanyang asawa, dapat tayong magtalaga ng isang tutor sa matematika para kay Rafa dahil sa palagay ko hindi mabuting bata si Claude. At nasaktan si Claude dahil nakatayo siya sa labas ng kanilang silid. Pagkatapos naunawaan ni Claude na mula ngayon, hindi na nila siya papayagang pumunta sa kanilang bahay. Nagsimula siyang mag-alala tungkol dito, ngunit naisip niya na dapat akong gumawa ng isang plano para dito. Nabasa ito ni Jermaine at ng kanyang asawa at sinabi, hindi ito tama. Marahil ay matagumpay niyang akitin ang ina ni Rafa. Ngunit pagkatapos ay sinabi ni Jermaine, hindi ito mangyayari. Normal na normal ito, at ang mga teenager na bata ay mayroong mga pantasya tulad nito, naaakit sila sa babaeng may asawa. Kinaumagahan, sinabi muli ni Jermaine kay Claude, na kailangan mong baguhin ang iyong paraan ng pagsulat. Magaling ang iyong pagsusulat, ngunit ang paksa ay hindi tama. Kung mabasa ito ng direktor, ililibing niya ako ng buhay sa lupa, at itatapon kanya sa kalangitan. Naaalala mo yun? Pagkatapos sinabi ni Claude, titigil na rin ako sa pagsusulat. Tapos tinanong siya ni Jermaine kung bakit anong nangyari. Pagkatapos sinabi ni Claude, si Rafa, pinag-uusapan ng kanyang ina ang pagtatalaga ng isang bagong guro sa matematika para sa kanya, at hindi na nila ako papayagan sa kanilang bahay. Pagkatapos ay nagtanong siya, manatili. Kung nais mo talaga akong magpatuloy sa pagsusulat, kailangan mong makuha sa akin ang mga papel na tanong sa matematika. Dahil kung bibigyan ko siya ng tanong na papel, at mahusay siya sa kanyang pagsusulit, hindi sila magtatalaga ng isang bagong guro sa matematika para sa kanya. At maaari akong makapunta sa kanilang bahay ng regular. Sinabi ni Jermaine, hindi ko maaaring magnakaw ng mga papeles sa matematika. Kung hindi ka nila pinapante sa kanilang bahay, maaari mong panatilihin ang pagsusulat sa pamamagitan ng pag-iisip nito. Maaaring sinabi ni Jermaine na hindi kay Claude, ngunit nakita namin na nagpunta siya sa guro ng matematika at sinubukang kumbinsihin siya. Hindi na ako magsusulat, sapagkat hindi mo ako binigyan ng mga papel sa matematika. Pagkatapos ay gumawa ng isang plano si Jermaine. Hindi siya pumunta sa kanyang bahay kahit na matapos ang oras ng pag-aaral. Nang umuwi lahat ang mga guro, pagkatapos ay nagtungo siya sa staff room at ninakaw ang mga papeles sa matematika. Pagkatapos ay ibinigay niya ang mga ito kay Claude. Ibinigay ni Claude ang mga papel sa Rafa at nakakuha ng mahusay na marka si Rafa sa matematika, kahit na wala siyang alam tungkol sa matematika. Ngunit hindi alam ni Rafa kung ano ang ipinusta niya kay Claude kapalit ng mga papeles sa matematika. Si Rafa, napakasaya ng kanyang mga magulang at sinabi na lahat ng ito ay nangyari dahil kay Claude. Turuan niya ng mabuti.
Nakaramdam ng napakasaya ni Claude pagkatapos nito. At pagkatapos nakita namin na sinasabi ni Rafa kay Claude na kinuha mo ang mga papel na ito mula kay G. Germain at sinabi sa kanya na lumayo sa kanya dahil ang kanyang asawa ay nagbebenta ng mga hubad at maruming eskultura. Ngayon ang tanong ay kung bakit sinasabi ni Rafa ang lahat ng ito kay Claude, maaabot natin ang sagot sa video na ito. Isang araw ay gumawa ng plano si Rafa na maglaro ng basketball kasama ang kanyang ama. Hiniling nila kay Claude na sumama sa kanila, ngunit ang utak niya ay kumilos ng napakabilis kaya't sinabi niya agad na hindi. Alam niya ang kanyang ina ni Rafa ay mag-iisa kapag sila ay umalis at pagkatapos ay makakasama ko siya. Si Rafa at ang kanyang ama ay nagpunta upang maglaro ng basketball. Pagkatapos ay pumunta si Claude sa kanilang bahay, nagbell na siya. Binuksan ng kanyang ina ang pinto. Sinabi niya na wala si Rafa sa bahay. Sinabi niya, alam ko, nandito ako upang kunin ang aking libro sa matematika na naiwan ko sa silid ni Rafa. Pagkatapos nagsimula siyang makipaglaro sa kanya ng mga card ng simpatiya. Sinabi niya na ang aking ina ay nagsusuot ng parehong hako tulad mo. Ngunit wala na siya, at pagkatapos ay nagsimulang maging emosyonal ang ina ni Rafa. Pagkatapos nagsimula silang uminom ng coke at makipag-usap sa bawat isa. Pagkatapos nakita namin na si Claude ay papalapit sa magaspang ang kanyang ina. Ngunit alam nating lahat na tumatagal ito ng ilang oras. Binasa ito ng asawa ni Germain na si Jean. Sinabi niya na ang pagtatapos nito ay masisira si Claude. Dahil kapag nalaman ito ni Rafa at ng kanyang ama, magagalit sila kay Claude. Ngunit sinabi ni Germain na hindi ito mangyayari. Sa susunod na eksena, nakita namin na umuwi sina Germain at ang asawa. Ngunit nalungkot si Jean sapagkat hindi niya maipagbibili ang alinman sa kanyang mga eskultura sa araw na iyon. Pagkatapos ay binigyan siya ni Germain ng isang pagtatalaga para kay Claude. Pagkatapos sinabi ni Jean, wala ka bang ibang gawin? Binabasa sa akin. Ang mga takdang aralin na ito ay mayroong isang maruming bata. Dahil nahanap mo ang batang ito. Ni hindi pa tayo nagtalik simula noon. Na-in love ka ba kay Claude? Sinabi ni Germain, hindi. Alam mo na hindi ako bakla, at gusto ko ng mga babae. Binasa ni Germain ang takdang aralin ni Claude na sinulat ni Claude ngayon nang nasa silid sila ni Rafa. Sinabi ni Rafa na ikaw ang aking tunay na kaibigan, at pagkatapos ay sinimulang halikan siya ni Rafa at napagtanto namin na si Rafa ay gay. At iyon ang dahilan kung bakit sinasabi niya sa kanya na layuan si Germain, dahil akala niya ay nasa relasyon sina Claude at Germain. Pagkatapos ay biglang, ang ama ni Rafa ay dumating doon at sinabi, Claude, uuwi ka ba ngayong gabi? Sinabi ito ng tatay ni Rafa dahil may mga plano siya para ngayong gabi. Pagkatapos ay nakita niya na nagtatalik ang ina at tatay ni Rafa. Nagsimulang guni-guni ni Claude ang kanyang sarili sa gitna nila. Salamat po sa panonood, abangan po ang part 2, e-click po ang subscribe button para sa aming upcoming na video. Huwag din po kalimutan i-like at share. Maraming salamat po.